Ang pulong sa Ginoo nag-ingon that, ang atong mga suffering cannot be compared by the glory which shall be revealed in us. Dili makakompare ang atong suffering, Dili na siya pantay. It is unfair, Kay gamay ra kayo itong suffering niya, taon dako kayo, but compared to the reward, pertir di ang gamaya rin kaya itong suffering, tungod sa kadako sa reward, And I want you to stay on that hope. I want you to plant your feet on the hope and faith of the Lord Jesus Christ, Because this ride will not be easy. This life will not be easy. There are also great troublesome persecutions coming to the body of Christ, to the whole earth. There will be humiliation, rejection, death, blood will be spilled. Literal blood mo baha sa tibuok kalibutan because the Christians, our faith will be tested by fire. Sulayan ta pag-ayo ang asa tataman sa atong pagtuo. That's why we cannot entertain, we cannot dwell in our small problems. Dili ta pohibon di nga kanang gamay nimo problema, paabtan nimo gabi mo bitaw Ginoo kung masuko ka, ayan na paabti gabi. Pwede masuko. Pero kung imong patagalo na, makasala na ka. Pwede nga masakitan. Pero kung imo nang gina-celebrate, na gina-welcome ka na ginahinumduman, tuyuon yun nimo, that is already a sin. In these last days, you will be wounded. You will be, na magkasamad-samad ka sa pagpangalagad sa Ginoo, sa imong pamilya, dito sa imong silingan, sa imong mga amigo ka dito, masamdan ka. But it is a privilege to be wounded when we are in frontline sa pagtrabaho sa bulaton sa Ginoo. It is an honor to be wounded. Kung na-stress ka, na-burnout ka, na-gansi ka, na-wad-an ka, anything that you lost, every negativity sa imong kinabuhi, na ang negativity sa akong finances, I am honored. Kaya wala, nawad-an ko kwarta. I am honored to give. I am honored nga gikawatan ka. I am honored not to be abused, to be gibintahaan ka. You are honored. You are honored. You are honored to, and when people spit at you, when gilibak ka sa social media, gibunalan ka, tungod sa imong pagpangalagad, kay nitindog ka sa unsay maayo, gi-persecute ka, you are honored. It is an honor in these last days to be part, sa trabaho sa Ginoo, sa suffering sa Ginoo. Amen. That is our privilege. That is a great privilege, Don't take it as something nga nag-destroy nimo. It is just something nga giprepara ka sa Ginoo for greater good para sa mga tao o para sa iyang kahimayan. Amen. So kinsa may na yung makapaitan diha? Amen. Napa mo yung makasakit? Maot man kayo ni pastor, mga sala kaniadto mingon ani, mga bunggag kay nga pamilya kinabuhi ngon ani. No. Though the enemy tried to destroy you, but the Lord Jesus Christ, God Himself, wants to be honored in that situation. He wants to be the talk of that situation. He wants you to overcome in that situation. Amen. Without the Lord Jesus Christ suffering, He cannot help us with our suffering. Now in Isaiah, what it says, by His stripes, by His wound, not by His health. Are you there? Kasabot mo mana. Dili kay tungod kay maayog lawas ang Ginoo. Mamaayo po na imong lawas. Ingon siya, tungod sa samad sa Ginoo, tungod sa mga labod sa Ginoo, tungod sa mga kapaitan sa Ginoo, then you are also healed. By His stripe we are healed. Amen. Look at that model of blessing to the nations, that model of blessing to the soul of man. Ang Ginoo gipasakitan siya, gi-reject siya, aron ikaw ka kumaayo. Amen. And that's why when we are in the Lord, when sadyang na-rescue natin sa Ginoo, ang atong kagahapon tanan, it is, if the Lord Jesus Christ, nga musunod tanan ng Ginoo sa Kristo, we're called Christians, little Christ, That's the term of the world, Gi-mention this sa Bible, nga gitawag sila Christian, nagsunog-sunog sila ng Kristo. And if we yet to follow Christ, then our wounds, our pains, our persecution, this is also the avenue. This is the same thing atong ihatag sa uban, aron sila pan makarise up. And yet, every wound sa imong kinabuhi karon mo ayo po na og mga tao dito sa uban. That's why matingala ka, kung na-stress ka, maka-encourage ka sa na-stress. Kung na-burnout ka, na-overcome nimo na, naka-encourage ka sa na-overcome. Kung gi-persecute ka, imong kauban, gi-persecute, maka-encourage ka sa gipang-persecute. Those pains become a seed nga motubo ngadto sa uban. Dalaygon ang mahimayaon nga Dios kung ano iyang plano diya sa imong kapaitan. Amen. Now, we have this
person, very wonderful person in the Bible, no? He lives in the time before the Ten Commandments, no? And before the time, no? Tingali, mga middle Abraham and Ten Commandments, that person named Job, si Job. Nawala niya tanan ang iyang cattle, pinaka 1,000 cattle, samot nga unsaon to niya iyang petindaghan ng cattle. No? Ang iyang mga camels, thousands of camels, ang karnero, tens of thousands ka mga karnero. No? Grabe kay nga provision. Nawala tanan, apil ang iyang mga anak, nahurot og pangamatay tungod sa kalamidad. No? May kaya kung parinti dito, napiktuhan sa COVID. No? Na tornado dito, napiktuhan nilang uma. No, sa iya, naapiktuhan niyang uma, namatay ang iyang mga anak gikan sa calamity. And look at this person. I believe he is one true prophet of God. No? Sa ang Ginoo may naghatag, no? Ang Ginoo may magkuha, dili na problema, dalaygon ang Ginoo. Dalaygon Ginoo. And ang mo makita na, with all this, no? With all this, Job did not sin against God. Sa tanang mga di ba kanina supposed to be silent period, gi-mention pa ning book of Job. Supposed to be Abraham wa gyud siya di gyud siya matrace nimong lineage ni Job, pero ni tungar gyud ni kalit nga naman. Because exemplary for the time of silent period. In the time of silent period, why mga prophets imong madunggan nga time wa hilom kay na pan, pero gi-pull out gyud ay tao atong Job. Gi-preserve ang iyang story. Gibutang di sa imong Biblia. Because he did not, in the times of most difficult things, apil iyang lawas. Giulod. Na to kabahong, gilangaw. Gibiyaan pa si siyang asawa. And then he was able to overcome. Everybody say overcome. Asa ka giguba sa yawa. Sa imong purity, sa imong lakaw diya sa Ginoo, sa imong pamilya, sa imong panimalay. That is your anointing. Asa ka kung diri ka nga imong garbo nya naguba ka tungod sa garbo, diha mo kagamiton sa Ginoo pinagi sa pagtudlo atong mga tawo nga nay mga garbo. Word asa ka nga field na samdan, asa ka pinaka na samdan, didto ka pinaka gamiton pud sa Ginoo aron mahimong panalangin. And that's why di ka mahadlok masamdan. Di ka mahadlok i-persecute nga naman diha ka gamiton sa Ginoo sa pinakadako. I am not telling you to be suicidal. We escape from problem. Atong likayan ang mga problema kung naay mga problema. But when maghisgot na gali sa atong lakaw sa Ginoo, kung ibutang na ang Ginoo versus mga problema, mga challenges, di gyud nato na sibugan kay atong Dios tinuon. You are a seed. Seed supposed to multiply. Amen. In the book of Genesis, gibutangan niya og seed. Gibutangan niya ang kalibutan o mga seed-bearing plants. Ano man, aron mo multiply. Gipangparis-paris niya, male and female. Aron mo multiply. And yes, we will suffer. Seed needs to be buried. Seed needs to die. No? Ang kinahanglan ilubong. Look at the revival that Jonah caused when he was planted in the seed of that belly of the pinakabaho nga isda. Perting baho atong isda, dito whale, kaya kanang whale, di na mammals man na. Fish man yun na nakabutang diha. No? Perting baho dito, nakumato siya, natunaw na tingnan ito yung buhok, nasugod na siya digest. Yung mga kuko na upos na. Look at how great revival he did in that nation of Nineveh. Apil hari mo to o nga naman, nakatanom og suffering. Niagi og suffering. Kung si Jonah nagtungtong pa, doon ako ha? Kung si Jonah nidunggo pa sa barko, dito niya nagsangyaw, diferensya. Kung si Jonah nagsakay pa og dolphin, naglukso-lukso dito, unya niwali, diferensya. Pero kay gikan siya sa ilawom, sa tiyan, sa isda. Nidunggo ang isda dito, kitang mga tao, gigwa, kita, mga zombie. So, unsa ka ni, naagi ni something, natunaw ng buhok. Doon, nagsulod-sulod mo tayo, wali siya, suko kay siya. Ang niabot, pungot kay siya, di mga ingon ang mga, saningan, tinuod yun na, tinuod yun na kay. Natunaw ko na nga, miguwa na sige sa isda, niya, but-but rin hapo isulti. Na, diba? Ikaw ni agi kag
kalisdanan, niya kay kagkalisod, niya kay kagpersecution, ni wali paghihapon ka, ilanan tinuod yung kang anak sa Ginoo. There are many men of God nga naghuna-una mo nga, why, sayang kayo, ilang kapaitan. Kay wala kayo na maximize. But I tell you, unsa ang makapaitan sa mga saints before katong nangamatay para diya sa Ginoo, ibubo sa Ginoo in the same field, in the same anointing, in double, in sevenfold portion in these last days. No, katong mga missionary nga dito sa lugar sa kaning Aucas, nga pag mga abogado wa pagali pag-contact nila sa mga taga-tribo, gipatay na dayon sila. Isa ka way hinungdan, mga abogado, mga yunani, mga edukado kayo, gipatay ra mga taga-tribo. Ingon ang mga taga-news, sayang-sayang ras kinabuhi. Pero tungod kay namatay sila, ang tanang mga tao na challenge, the greatest sign up for missions dayon, nibuto dayon ang missions. Tungod ato nga paghitabo. Kay naay nasayang nga dugo, naay kinabuhi. Sa ato pa, dili na loss. Do nagto ang kalibutan nga mawala ka, but the anointing is multiplied. It is the same with the Lord Jesus Christ. Sa dihang nag-anto siya, sa dihang niagi siya kapaitan, ang iyang ministry, ang iyang anointing, ang gahom sa Ginoo nga naglihok pinagi sa balang espiritu, ni multiply. Amen. Are you there? The only avenue for you to multiply is for you to be hurt and to overcome. Di ka multiply kung sayon ratanan. Nako. Kung sayon, kung way kapaitan, kung walay pag-struck, kay way ganahan mo sunod leader, nga leader, nga wala nagpahayahay ra. Nga way giagian. Gusto ka kung nakay leader, gusto ka kung nakay kung you get something, he undergo something difficult. He was an overcomer. Not to be proud of ourselves, but it is God who works in us to be an overcomer. Amen. No? Mao na nga ikaw ako, no, natay tawag di nato ibaylo sa mga kalipay sa kalibutan. We are permitted to enjoy this life, but kung naapon ang suffering sa pagpangalagad sa Ginoo, di po na nato balibaran, no? Dalaygon ang mahimayaon nga Dios. No, kana nga same field, diin ka nasakitan, giguba ka, bisag unsa nga butang sa imong kinabuhi, gamiton ka sa Ginoo. I assure you, ang Ginoo will be able to take away your shame ug iyang ibutang ang iyang glory diha aron siya makita diha sa imong losses, sa imong gibuhat sa kaaway nimo. Pakaulawan sa Ginoo ang atong kaaway. Amen. No? That's why every minister na matay, di ka masikawad. Na anointing nga mas daghan ang multiply. Kung si Pastor Gami na Laos, ni rise up si Mama Mili, daghan pa kayong mo rise up para sa Ginoo. Amen. Nagka-weak akong papa, nagkakusgan akong mama. Problema ba na? Di ba? Amen. No? Look at this, Paul. The Holy Spirit talked to me about this. Look at this person, Paul and Stephen. In the Acts chapter 7, now si Stephen is a great evangelist. He was actually, I think, he's the first bishop of God, if I'm not mistaken, sa Israel nila. Now, he was actually a man of God of passion. Pero wa pa kabutog yun kayang ministry sa nitabo. He was planted at the feet of Saul. Gihimo nga laborers ang si Stephen nagwali sa pulong sa Ginoo, namunit ang mga tao bato. Ingon siya, makita na nako ang langit. Nakita abri na wa pa gali siya gipatay, nakita na niya ang Ginoo. Nga mukuha na niya. He was a prophet due to his own destiny. Unya ni sugod na siya nagbuno. As a worker, dako kag trabaho, magbugwal ka og saningan, kanang saningan di ka pwedeng magsuot og kanang baga kayo kay perting kanang alimuta. So ilang gipanghubo, ilang makot, ilang gipanglabay didto sa tiilan ni Paul. Gibuno nila bato, gipile up nila ang bato hangtod. Nga ang bato nipatay ni Stephen, gitabon-tabunan si Stephen ng bato. Stephen is a seed. The seed of suffering for the great revival. Daghang mga tao gikan sa lain-laing lugar ni bato atong time. Gikan mga bisita gikan sa lain-laing nasod, no? Ni bato ni Stephen, natabunan siya, namatay si Stephen, pero wa siya kabati og sakit. No? Ang iya ra makita ang Ginoo ra. So tungod kay ngano man, kabalo si Stephen sa kasakit. Ang Ginoo nakabalo sa imong kasakit. Di na para sa imong kagalingon, para lang na mahimo kang seed. And then look at this, the untouchable. I call him the untouchable in pain. Ano? Ang uban nasakitan ingon ani. Pero siya untouchable siya kay bisan pa sa kamatayon, wa gyud siya kabati.
Nisod siya sa gingharian sa Ginoo. Gibutang nila tanan nilang coat sa tiilan ni Paul. Ang wala nahimo nga ministry ni Stephen na multiply og ayo ni Paul. Ni Saul at the time. Ito, look at that clothes nga ni surround ni Paul. Kay the same field. No, asa ka matanom nga field. Amen. Asa matanom ang imong suffering, dito mo libang ang productivity, ang panalangin sa kalibutan. Amen. That's why the Lord Jesus Christ, He's planted in the center. You know, when you look at the world, no, actually kana Israel is the center. It is center, no. Adjust kung sa imong kuan, pero in the center. He was planted in the center and he exploded in the center. Nidaghan ang seed. No? The Middle East, the mystery of the Middle East. The Middle East, everything, no, diya sa Middle East. Nga kanang in terms of teaching religion, the East it's so solid mo na kanang Muslim when they commit to Allah, grabe kay hantod sa kamatayon. Dapat labaw pa ana. In fact, di ikakumpara dapat ang passion sa mga Kristiyano ikumpara ng mga jihadist. Kita man ang mga suicidal nga mga suicide bomber. Dapat di ikakumpara nga naman natay model. Ang ilang model si Muhammad wa ni agi sa suffering ni Ginoong Kristo. We come in the same region, but God Himself planted Himself, raised Himself on that holy hill in the center of the earth, in that center region sa kalibutan. Aron makita sa kalibutan nga ang iyang pag-antos, iyang gitanong. Ug mamunga na, that's why it is been fulfilling the earth. It's like the seed at the time dito sa garden of the east of Eden nga ni multiply, ni sabdo na puno nagtanom ang tibuok kalibutan. Except Antarctica o mga poles o in the desert. Pero sa desierto napagili tanom nga manarok, napuno gyud ang kalibutan sa mga tanom. Because it multiplied. The seed of suffering usab di sa imong kinabuhi. Ma-multiply na mahimong panig-ingnan sa uban nga maka-recover pud sila. Amen. Kung walay suffering nimo di pa kaandam nga mahimong panalangin sa uban. Wa ka di suffering? Sayahay ra kay sayon kay imong kinabuhi. Dili ka ready aron para sa ubang mga tao. When you already suffered, then you are ready. You are being prepared to be given to this kind of people asa ka nga nagsuffer. Amen. What a beautiful purpose of suffering ang gihimo sa Ginoo nato. Sa atong losses, sa atong sinfulness. When we have suffering, you are ready. But kung naa suffering, di ka dapat ma-stay sa suffering. You have to overcome. Amen. Kinahanglan ka-overcome ka. Kung naay sakit diha, kinahanglan maka-overcome ka, and then you can teach how to recover from that pain. How to recover from that kind of suffering. Kung sa una nakay saningan, ingon ani imong sa imong lawas nakay kidney problem, naka-recover ka, then kana nga field makatudlo ka sa uban. Ngayon ani dapat aron ma-recover. Whatever difficulties nga imong gi-undergo, it is for others, no? Nga maka-harvest sila sa panalangin and God can be magnified. Amen. That's why it is a must to be an overcomer. Kinahanglan mahimo kang overcomer sa imong suffering. Amen. So check into yung mga suffering karon. I-check din katong kaghapon karon. I-overcome to. Don't dwell. No, remember it for the purpose of overcome. No? Nga maka-overcome ka. And we have overcome it truly. Nga naman, ang Ginoo mismo iyang gisulayan ang tanan. Rejection. No? Diha pa siyang pagkatao. No? Gireject na siya ni Maria. Siya, saan ako pagkatao nga birin ko? Sa iyang papa, gireject siya. Pagkatao niya, way mudawat niya nga lying in. Sirado kuno tanang lying in. Hotel na lang, wag gihapon mo dawat. Baskin kay nag-quarantine pud kuno sila tanang hotel. Apil eskwelahan puno kay daghang ipang quarantine. Why ni dawat niya? Imagine that. Are you there? Why ni dawat ni Ginoong Kristo? Pagkatao pa niya, kay natao namang gyud, imbes ang wa dawata. Nga wa dawata sa mama, wa dawata sa papa. Natao namang gyud, wa na may mahimo sa may hitabo. Ay nako, gigukod noon sa hari pag Ginoon kay gustong patyon. Kagyo sila sa Egypto. Kung nalangyaw ka, nalangyaw po ng Ginoo. Out of His will. He was so rejected. He was different from other children when he grew up. Makita niyo ang suffering niya. Ang iyang mga amigo, while he was a leader, daghang nag-criticize. Baka kun ka, gikan kas demonyo, Beelzebub ka, gisudlan kag demonyo, nag-invite kag demonyo, tanan na lang. Dagi sulti ninyo, nga buang na sila, nga unsa na sila, no?
anak na siya, Nazareno na siya, bunguto ng dako. Mao tayo lang ingon, no? Is there anything good out from Nazareth? And sometimes people that tell you are prophet, no, like those people that are godly. Negative ilang tanaw nimo. Pastors tell you na ikaw kulto ka pagbantay-bantay mo. Bantay-bantay mo ana inyong buhaton kay takhan. These are the attacks, not just from the people that are, even the people to the believer level, to the people that you respect truly as true men of God. It will, no, there will be hurts from all sides. And later on, gibiyaan pa siya ang mga disipulo. I always have this, how difficult was it? Nga balaan kay siya dito sa langit. Pag anin sa kalibutan, iyang mga kauban dito, puros doubting, puros mga makasasala, gilibak siya nila sa ilang huna-huna, nagpakasala niya, kabalo ka. No, the Lord Jesus Christ knows how much patient He stayed with those people. Wa pag ito sila yung mga Rexona. Why Rexona? Why safeguard? Kaya imagine mo, katagalangit ka, dato kay sa langit, humot kayong langit, grabe mga bulang dito sa langit. Pag naog pa lang nimo dito, why tawas? No? May lagmanotpik, no? Grabe kayo, ni history, Ginoo, kiss pag yun nimo. Kasi sa Middle East, kiss man. Ito, kiss man sila. Mga greeting. Imagine na nimo. Sa itong mga naong nga itong mga tawhana. And then, samot na sa ilang kahugaw, sa ilang saksala, sa ilang betrayal, sa ilang doubt. Kung ang Ginoo, matog tingali, marag. Yung Ginoo, di lang ko makikdungag tog ninyo, kaya pila yung damgo, mabot na ko. Matutog na lang si kanang may paning balod, hayahay pa ni. Ay, salamat. Ang kaling mga tawhana nangita, pas Ginoo, dalay, ang Ginoo natog siya, mas kinagbagyo. Mas komportable pa niya itong panahon na kaysa normal nga adlaw. It will be like that for you. You will be involved in people sa imong pamilya, di nakahaom eh. Grabe na nimo, ginluan na kasadugo sa Ginoo, di nahaom usahay. People are uncomfortable also of your cleanness. Ginluan ta sa Ginoo, it's not comfortable. This world will never be comfortable for us. Kaya kung makomportable ka ng kalibutan, there's something wrong. You did not come from this world. This is not your world. No? Dili ni mo ang atong kalibutan, no? Dili ta komportable. We are here for a purpose. Amen. When you are born with the kingdom of God, then you are starting also to have a conflict with the kingdom of the devil. Kung gingharian sa Ginoo kartano kaayo, di nakagsugod na pug ka og conflict. Nasugod na pug og away. There was a great war, the greatest war of evil and good. The kingdom of heaven and the kingdom of darkness, the greatest war. You are born for the season of war. Amen. You are born for the season of war. Kung motindog ka sa imong pagtuo sa Ginoo, then you are also, committing yourself to a war. Amen. Because this world is a war. Yes. This kingdom is still on war. Wala pa'y truce, wala pa'y peace. Nini nga war, wala pa deklara. Wala pa ni-deklara og total surrender ang kaaway. Though we are victorious 2,000 years ago. And evermore. But we are born in a war. That's why di ta mahadlok. Kung nai-losses na to sa inyong mga anak, kung sa inyong mga leaders, or sa inyong mga members nai-losses, why problema? In the times of war, bisag kinsay pwede mamatay, no? I don't know who's that writer in mythology ningon. In times of peace, children bury their fathers, but in the times of wars, fathers bury their children. Di ka makurat because it is a time of war. Exciting ni, amen. Amen. No, di ni pag tinapulanay, no? Dalay ko ng maymayaw ng Diyos. Look at 1 Peter 1:6-7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the testing, genuineness of your faith, more precious than gold that perishes through it, is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. No? Muna siya purpose niya ng butang. Gusto ko fire of revival, then you're ready for the fire of testing sa imong kinabuhi. You're ready for illness, hilanat, cancer, pandemic. That is what you are looking for. Don't just say revival without knowing what it takes. Don't say fire.
If you experience the fire of God, revival sa imong kinabuhi, nagkuyog po nagkalayo sa paghinlo. You are more precious than gold. If the fire makapaso, makatunaw ng kalayo nga gold dry gites, how much more fire gamiton para nimo if you are more precious than gold and silver? It would not be easy. I tell you, it won't be easy. Manang narrow, dili tanan, because it won't be easy. Suffering in these last days won't be easy. There's two sides of a coin. Na diha, tao, hari, patay. Kasabot mo? Hari, patay. Ang Ginoo sa diyang nialagad ka sa Ginoo na ay promise, may ka na ipaabundan naa. May ka panalangin, mo na hari. Pero in the other side of the coin, na po diya ang patay, na diya ang pagkamatay sa imong unon. Na diya ang suffering, nagkuyog na. That's why the prosperity gospel of the faith world, it is good. That's why they are not lying to you. I tell you. They're just omitting something. Wala sila na because they talk about things na tinuod na sa Ginoo. Wa ba day kagi-exalt sa Ginoo sa diyang nialagad kasi kung ni uyon ka sa kabubutan sa Ginoo, wa ba day na provide pod. Amen. Wa ba day pod nga murag na loss ka pero giisa ka sa Ginoo. But the more that you dig, the more that you know there's a side of that coin nga kung wa ning pikas, piki ka. Nakasabot ka? Kung wala ning pikas, piki ka. Kung ang imong coin diha na dik itong sa unang panahon pa ako naman mo nang naikabaw diha og lubi. Pagtanaw nimo diha kung ang sa pikas diha iring adi na mao. Piki na. Ha? Tanaway yung makinabuhi. We have both life, we have both side of life. Amen. Mana we live in life to the full. Amen. To the full. Nay kalipay kung nay pagkaon-kaon. Kaon. Kung may pagkaon, pasting. Lami kay pasting. Kung maglisod ka, unahan mo na apoy hayahay. No? Kung nakatugas karsada, sunudan lang na apoy hotel. Amen. Kung kipahawak kas pikas balay, naay dako pong balay nagandam. Kung way ato pang balay, napoy balay puros rato, poy bungbong. Ang maproblema na ang yawa kay ato nang i-overcome. Amen. Kung naay bayron ang maproblema ang mubayad. Kung wa makikabayad, problema ba na nato? Wa matay bayad ka, way problema wa tadi ta kabayad. And we are in the side of the Lord. Amen. We are in the victorious side. Amen. No, dili ka mahimo nga overcomer if you overcome once. You overcame something, but you are not an overcomer. You become an overcomer if you always overcome. James 5:7, no? 8. Ang mag-uuma, di mo tanong kay nag-uwan na. Kay kabalo nga muuwan na karong taod-taod. Mo ni diferensya. Ayan ako mo kuan, ayan ako malagad ni mo Lord kung klaro na gyud. Kana bitaw klaro na gyud nga mobalik ako diha na didto nako. No. Di na maanod na ka. Wa di ka kagamot. Ang uban nga tapad nimo motubo na matabunan na ka sa gamot. No, itanom na nimo before pa moabot ang ulan. Itanom nimo imong kaugalingon. Ang imong pagtuo, imong pamilya, imong panimalay. Sa di pa moabot ang tinguan, no? Una ang mga nagsugod na magtaligsik, nagsugod na magtaligsik lagi, pastor. Ay, pagtanong na pagdali, gani. Amen. Una ang mga Kristana, no? I-commit niya sa Ginoo, tanan. Si San Pablo, that's why he was very proud. Sa kalima ko, latos anang 39 lashes sa Ginoo, kalima ako 40 minus 1. Di man ka na? He is an overcomer. No? Kaning ipangsulti niyo sa nila, shipwreck, pila ka shipwreck? 3 times. Anod sa dagat. And then, gilatos. O 39 lashes, kalima. No? Gikulata sa iyang mga journey. No? Danger sa dagat, danger sa river. Gipaak pa ni Ubitin. Sa iyang kaugalingong mga amigo, own people, mga membro, mga leaders, mga prophets, ginatake. Yang anxiety sa churches, weak po siya. Naitunok sa iyang kinabuhi. You know what this sounds like? This is not a person nga pildiro. This sound like an overcomer. No person can say this. He is allowed because he is an overcomer. Paul is an overcomer. Di ka kasulti kung wa kay giagian.
I tell you in these last days, clear, straight to the heart, paminaw katong nay mga dalunggan. Why makalusot in these last days sa persecution in these last days without the blood of Jesus first? Kung wa ka kaila sa dugo sa Ginoo, wa ka kasabot sa pag-antos sa Ginoo, and if you don't have a testimony to say, kung wa kay testimonyo, di ka kalusot sa yawa. That's why we overcome by the blood of the Lamb and the power of your testimony. Kung wa kay giagian niya, mas lisod pa ang sunod nga troubles, di ka kalusot. I don't know to the churches around. Kung gilockdown ka og pandemic, di nakakasimba sa Ginoo. Kaya na pandemic, how much more kung i-lockdown na ka, kung pusil na nagtio nimo, di ka kalusot in these last days. Are you there? Napabay na minaw? O, tanawan yung makinaboy ka. Let's check our life today of our sufferings. If not with this is our license. This is our ticket to enter, to join the greatest battle nga moabot sa kalibutan. Our suffering, our pains. I-treasure na ninyo, tagoy na ninyo, i-testimony na ninyo, i-testify unsay gibuhat sa dugo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. You have to be an overcomer by the blood of Jesus. It is not an option sa imong kinabuhi for you to survive in these last days. This is your oxygen to dive into the depths. This is your gasoline that fuels your vehicle from one point to another. This is your wings. Ang imong testimony, ang kapaitan nimo, ang dugo sa Ginoo. This is the pair of wings nga mo imong ilupad in these end times. That's why as a pastor, I hope I took care of the people around me. Only God could determine, only God could make it. Grasya ragyod sa Ginoo. Kung makasabot mo, kung makiistorya ang Ginoo ninyo. I'm not inviting you to a place nga nindot-nindot ra. Magpalami-lami ra sa kinabuhi. Do you enjoy life to the full? Financially, there will be a great pouring out in the Philippines. Ako nag-ingon nyo, pag humas lockdown, tanawan ninyo yung mga accounts o yung mga kwarta kung nagkapobre mo. Di nyo tinood, yung bugasan. Nagsubra inyong bugas. Tinood yun ang pulong sa Ginoo. I-confirm niya. We declared in the mighty name of Jesus. Nagsubra inyong bugas. Nagdalagan mo sa Ginoo during the lockdown. Nag-harvest pa mo mga kalag. Amen. No? Dalay ko ng may mayan nga Diyos. Though we enjoy when we have those things. We thank God. But we are also ready for the negativities. Makamaupod ta mo daig sa Ginoo kung mayabo ng sudanan sa bugas. This is the quality. If this is your standard, it is the code of your life, it is the DNA of your living, that you are ready to face any suffering, then your joy and peace is unshakable. Dito ko ka nag-rejoice, dito sa kalisod. How much more sa anang mga butang nga sayon? Malipay ka. Kung ang kamatayon ni Kristo, kamatayon ay tuyo nimo. Samtang nagpinalpa ka, nalipay na ka, kaya nga kamatayon ko mong tuyo, nagpinalpa ka, napakikinabuhi kamay. Maka-rejoice ka sa imong pagpinal. We blue flame eagles, declare that sa imong kinabuhi. Ako'y pinakainit, Ginoo. Dili, kalayo gikan ako, kalayo gikan sa balang espiritu. That's why we are in our conquest. Ato tag mga balay-balay mo, sangyo ta sa puno sa Ginoo. Magsakyanan man ka, magbaktas man ka, di balibaran. Kami ni Ayako, ni adto mi sa bukid sa una. Dito sa Gindulman, kana sa Gindulman, adto mi sa tribo, magampo mi. Kabaw ni sa Ayako, adto mi bukid, tungas bukid, gikan sa bayong, baktas, laog, tungas bukid, kasamad-samad ng tiil, lapok ayo, uwanan pagyud basa sa ulan. Adto pre, adto Siskaya tribe, abot to sud sa langob, kilometro. I'm not exaggerating. Karon prayer ride sa inyong sakyan, prayer ride or prayer walk. Noon sa inyo nagyan. Kami ni Ayako sa una nagmotor mi XRM, gimodify aron makatangas og bukid, inig untol ana, di niya sa dalan, maabot. Kung gipasol karong bago nagkangkos mi didto, lami maayog sitwasyon gi-receive mi. Last time gipahawa mi sa among gipuy-an. Yes, gipahawa mi dito among gipuy-an dito, gipahawa mi. Nagwali ko dito sa eskwelahan na inaayo gi-breast cancer, ni ana gyud ang pare. Nagwild. Nasuko og ayo. Sa kinsa ninyo pastor diha?
Bayot man di ay. No, I have video. Amingon mo binuang ra na. No, I have video. We have video ayang no. We have video. Wa pa mo giatog pare. No, I tell you. At tumi apot speakas tribo na lang balhin mi. Nagmotor mi, kaming duha nagsangkas ni ayak uwan kayo, takilid kayo ang bukid, tumba ang motor. Buntis si Ali, 6 months, around 7 months. Karon niya, yes, buntis. Nagmotor dito sa bukid. Karon, may mga nagsaad to mi dito, nagkangkwis mo mis parente no po tingali. Kuyog mi dai sakyanan, wa na pila ka bag SUV sa to, EcoSports, Fortuner, Innova, usa pa to sa MUX, ug usa pa to sa, mo to? No? Lami kay sakyanan, nagmotor pon mi BMW katong niagi katong nagprewalk mi sa Mayana. No? Pre-ride mi, Rossi. No? It is a prophetic, why ano, it's very prophetic ano, si Ayako, it was 10 years ago. No? Si Ayako po buntis, karon na ato mi dito nag-SUV. Balibaran man ako SUV, balibaran man akong motor. Di na ako balibaran, tanan ako enjoy ang kinabuhi. This is our passion. Di ta mahigawan aning mga kapaitan losses nato. Okay, we will enjoy in the end, we will enjoy both worlds. We will be welcome and be rejected at the same time. But we cannot be overcoming without overcoming these things, no? We cannot survive in these last days without the blood of Jesus and the power of their testimony. No? Kita karon, we have to make your choices sa imong pamilya karon. And then rejoice in your troubles. Rejoice in the Lord always. And I say rejoice. This is from the Lord. Rejoice, no? In your couples, mga igsuon, no? In your kapaitan, namatyan mo, na-loss mo, no? I-enjoy ninyo, Lord. Naaday mi gamiton aning mga tao, you know? Nahitabo ni namo because you will give us to a greater good. Not just one family, thousands of family, you know. Amen. Yung ani nahitabo na ako sa akong pagkabaton ng abuse, ng rejection, din ay mo kong gamiton sa nilibo ka mga gi-abuse, you know. The same field nga gipakaawawan ko sa iyo, the same field maisang imong bandila. Gigudug mo ko sa sala, gidaot ko sa sala, wa ko kalakaw ni karon nga naka-overcome na ko Ginoo. Ang mga tawo nga niagi sa sala nga akong giagian, maka-overcome pod sa imong grasya. Pinagi sa you live a meaningful life. Ang akong kaminyon ginawa na mao Ginoo aron ang mga batan-on nga mosunod generation mamao na ni matarong na ilang kaminyon Ginoo. Ngayong under na. Ginoo ang among kagahapon ngimo kayo ang mga conflict na mo Ginoo, pait kay lisod kayo, mardi na maayos pero salamat Ginoo, we can overcome this by your blood Ginoo, sa pagpasaylo sa pagubos karon katong silang naay mga problema daghan kaayo mo duol namo Ginoo, sayon kayo namong tambagan. Sayon kayo namong ayuhon. The wound nga gihat ni Ginoong Kristo, by His stripe we are healed. Then we are healed that we go again natay mga hurts nga gihil na sa Ginoo, then para na pud sa uban sila na po yung mga ayo. Amen. Lahigon ang mahimayaon nga diyan sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw kabalaka unsa iyo bati kag naong, itom ka, putot ka, taas ka, tangkag ka, mao nay gamiton sa Ginoo ipakita sa yawa asay tangkag. Tanaw ning daong kana. Look for those people nga maka-impact mo. Then you can have compassion. But now I have to remind you, be connected with the Lord Jesus Christ. Be compassionate when you share. Have that compassion, pure compassion. Diha mo i-restore sa Ginoo, diha mo pagagamitan sa Ginoo. Dili sayang ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. No? You are a seed being planted in these last days.